Kabanata 3 Elvire patay Divi kambing anak ng 7 kwagong duling. Ang mga alaga ko. Anong nangyari sa mga alaga ko? Gimbal at halos pasigaw na sabi ni Lolo Hugo habang pinagmamasdan ang 6 na kambing na dugo ang nakahandusay. Tulala't hindi makapagsalita naman si Tomas na hawak pa rin ang ilawang gasera. Paano nangyari to? Tulirong tanong pa rin ni Lolo Hugo habang isa-isang hinihila ang mga patay na hayop. Mga ungol lang po ang narinig ko, hindi lang basta nilaplap ang liig. May tama ang iba sa tiyan. Nilapan ng husto, patuloy na iniinspeksyon ni Lolo Hugo ang sugat ng namatay na mga alagang hayop. Baka meron pang ibang patay, ani Lolo Hugo. Inilawang muli ni Tomas ang kabuuan kulungan. Napabuntong hininga siya nang makitang naroroon sa may dulong kanan, malapit sa kanilang kubo na tabi-tabing nakaipon ang karamihan ng mga kambing. Hindi naman giba ang bakod, ano ang ginawa ng mga hayop na iyon, tinalon iring bakod. Aba! Ubos pati laman loob ng mga alaga ko, patuloy na sinusuri ni Lolo Hugo. Ang mga sugat na tinamo ng mga kambing, parang gutom na gutom ang mga lumapa, tatang. Thomas, pero anong klaseng hayop ang gagawa nito? Impossible. Imposible talaga tong nangyari sa atin. Teka, ikamoy may narinig kang mga ungol, di ba? Opo, tatang, marami pong mga ungol, malalakas po. Parang mababalasik, kaya nga po ako nagising. Malalakas? Mababalasik? Wala naman tayong mababangis na hayop dito. Mababangis na hayop lang ang naputolang sinasabi ni Lolo Hugo pagkat may pumasok sa isipan nito at hindi ito makapaniwala, sus Mariosep. Huwag po sanang magkatotoo. Mahabaging langit ng Diyos na totoong anak si Jesus na ipinako sa krus. Napahimaka si Lolo Hugo. Bakit po, tatang, nagtatakang tanong ni Tomas. Kitang-kita niya ang biglang pamumuo ng takot sa mukha at mga mata ng kanyang lolo, hindi kumibo ang matanda. Lalong nagiwan iyon ng palaisipan sa isipan ni Tomas, tahimik pa rin si Lolo Hugo at matagal na hindi kumikibo. Titig na titig sa iniilawang katawan ng kambing sa kanilang paanan. Lumuhod ang matanda at pinag-aaralang maigi ang kung anong bagay na tumawag sa pansin nito na naroon sa katawan ng kambing. Tatang, anong hinahanap niyo? Hindi pa rin sumagot ang matanda. Ilang saglit pa at bumunot ito ng panyong puti mula sa bulsa ng pantalon at inilagay doon ang hinugot na maliliit na bagay mula sa balat ng isang kambing. Ano yan, tatang? Ano po yang kinukuha ninyo? Muling tanong ni Tomas. Katahimikan pa rin ang tugon ni Lolo Hugo sa apo. Patuloy lang ito sa ginagawa. Inisa-isa ang mga bangkay ng mga kambing, may hinahanap. May pinupulot at itinatago sa hawak na panyong puti. Nakiramdam lang si Tomas. Ngayon, ang bawat kilos ng lolo ay minamatyagang maigi. Ilang sandali pa ay natapos na ang matanda at pagkwa ay naglakad ito patungo sa tarangkahan pababa ng burol. Sumunod si Tomas sa kanyang lolo. Sa may tarangkahan ay may nakabiting batingting o makeshift na kampana. Ginagamit ito kapag may panawagang babala. Kapag may aksidente o anumang nguring pahayag na dapat malaman agad ng kabesa ng barangay o ng mga tanod, lahat ng bahay sa San Martin ay may batingting para kung sakasakali at may emergency na dapat malaman ay mabigyang babala ang lahat. Ngunit ang pangunahing dahilan nitong batingting ay sa pagbababala sa mga taga rito kapag may rumaragasang lahar o mood flow na patungo sa kanilang lugar. Awa naman ng Diyos, kahit kalapit lugar lang nila ang pinatubo. Pagkat sila isa Zambales naroroon at Karatig Bayan ang dating Subic Baise, hindi pa sila nakakaranas ng mga grabeng pangyayari. Malakas na pinalo ni Lolo Hugo ang batenteng. At habang patuloy ito sa pananawagan ay tahimik lang na pinagmamasdan siya ni Tomas. May mga katanungang nabuo sa isipan ni Tomas. Ang ipinagtataka niya ay pwede namang mamaya na lang sa pagsikat ng araw ipaalam sa barangay ang nangyari sa kanilang mga kambing. Ano't nagmamadali ang kanyang tatang? Ano kaya ang dahilan at dapat na alarmahin agad-agad ang barangay? May kakaiba bang nangyayari ngayon dito sa San Martin? May salot na naman bang dumarating? Hayop nga ba talaga ang pumaslang sa mga alaga nilang kambing? At kung hayop man, anong klaseng hayop iyon na sobra ang bangis at kayang-kayang lapain ng kanilang mga alaga?
matamang pinagmasdan ni Tomas ang lolo na walang puknat pa ring patuloy na inihahampas ang hawak na tubo sa hungkag na metal. Tila galit na galit ang matanda. Tiimang mga ngipin at sa mga matay makikita ang tila apoy na naglalagablab, tila gustong gisingin ng matanda ang bayan. Gusto nitong ipagsigawan ng buong lakas sa bayan ng San Martin na may dumating na namang panganib. Ang buhay ng bawat isa sa kanila ay nanganganib. Matapos ibigay ang lahat ng lakas ay binalibag ni Lolo Hugo ang hawak na tubo sa ubod dilim at mahalamang parte ng burol sa labas ng bakuran. Tikom ang mga kamaong ubod lakas na sumigaw sa kawalan, tapos na ang lahat sa atin. Bigyan mo naman ako ng kapayapaan. Sa pagkakataong iyon nanindig ang lahat ng mga balahibo sa katawan ni Tomas. Ano ang nangyayari sa tatang ko? Diyos ko tulungan niyo po kami. Mangyak-ngiyak na usal ni Tomas na tumingala pa sa langit. Tapos na. Naintindihan mo ba ako? Tapos na ang lahat sa atin. Patuloy na sigaw ni Lolo Hugo sa dilim, lalong nasindak si Tomas. Sino kaya ang sinasabihan ni Lolo sa likod ng dilim? Ano ang koneksyon sa pananalakay ng tila mababangis na hayop kay Lolo Hugo? Hindi napigil ang tanong niya sa sarili. Maya-maya pa'y tahimik na naglakad pabalik sa kubo si Lolo Hugo. Walang kakibo-kibo at ni hindi na tinawag si Tomas na naroroon pa ring nakatayo sa loob ng kulungan ng mga kambing. Tahimik at litong-lito ang isipan ni Tomas na sinundan ng mga mata ang palayong matanda. Kabanata 4. Ang computer ni Boging. Boging, ano yan? Bulalas ni Kiko nang makitang may inilabas ang matabang kaibigan mula sa loob ng malaking bag nito. Kararating lang ni Boging sa clubhousing B. Isagang. Halos magkandara pa nga ito sa pagpasok ng pagbuksan ni G ng pintuan. Naaalala niyo pa ba si Tito George ko? Ani Boging na agad na upo sa sahig at kinandong ang bagi naman. Siya yung kasama natin sa Sagada, di ba? Sagot ni Gino na tinutukoy ang kaso ng misteryo de libingang yungib. Kagagaling niya lang sa Hong Kong. Marami raw na nagsisele na tindahan doon kaya binili niya tong laptop computer. Pasalubong niya sa iyo yan? Si Kiko, hindi, hiniram ko lang kasi may papakita ako sa inyo. Sabi ni Boging na maingat na inilalabas mula sa carrying case ang computer. Ang ganda, Bogs, ang humahangang sabi ni Joe, hindi lang maganda. Powerful pa, parang ikaw, Joe, small but terrible, biro na matabang sinoy habang inihahanda ang mga kabwe ng computer. Lahat na nandito sa loob ng maliit na computer na to, may modem pa kamo. Ano ng modem, Boging? Tanong ni Joe. Yun ang device na ginagamit para makapag-usap sa linya ng telepono ang mga computers. Di ba, Bogs? Ani Gino na tumabing na upo sa sahig. Pati data transfer pwede. Yung nababasa kong email, pwede ba rin dyan? Tanong ni Kiko. Mismo, Kiko. Electronic mail o email, mga liham na hindi na gumagamit ng papel at hindi na kailangang magdaan sa koreo, kundi dito na lang sa computer, kahit pa sa abroad ang kamel mo. Hindi lang yun, makakasurf pa tayo sa internet. Talaga, Bogs, sa internet, sabik na ulit ni Gino, guys. Iyon ang pasalubong sa akin ni Tito George. Binigyan niya ako ng account sa internet. Kaya pwede na tayong mag-surfing sa cyberspace. Mag-ano saan, nalilitong tanong ni Joe. Hindi siya makasunod sa pinag-uusapang mga binatilyo. Naku, Joe. Ipapakita ko na lang sa iyo, pero kailangang lumipat tayo sa salas niyo para may connect ko ang computer sa linyang telepono, sagot ni Taba. Kalalabas pa lamang ng mga kabataan mula sa clubhouse nila nang biglang may sumigaw na mama sa may gate ni Nagino. Mayroon ba ritong B. Isagang? Sigaong kartero. Aba, tayo yun, nagulat na sabi ni Kiko. Mayroon po, mama, kami po yun. Sagot ni Joe sa kartero ngayon ay winawagayway na ang sulat para sa kanila. Nagtatakbong tinungo ni Joe ang gate, kasunod ang 3 binatilyo. Isagang pakipirmahan to, ineng, registered mail kasi. Sabi ng kartero na iniaabot ang isang ballpen at inilahad ang dokumentong lalagdaan. Madaling pumirma si Joe at nagpasalamat sa kartero na mabilis namang lumipat sa kabilang bahay para mag-deliver ng iba pang sulat na iwan ang 4 sa may gate. Kuryos ang lahat. Napabaling si Joe kay Gino, Kuya,
Sulat nga para sa tin galing kay Tomas Lopez, galing pa ng San Martin, Subic sa Zambales. May letter sender na tayo, guys, kinikilig na sabi ni Boging, buksan mo agad, Joe. Ikaw na ang magbasa at makikinig kami, sabi ni Gino sa kapatid na nagmamadaling punitin ang tagiliran ng sobre. Kabanata 5, ang lihim ni Tomas, nawa ay datnan kayo ng liham kong ito na nasa mabuting kalagayan. Hindi niyo nalalaman ako'y masugid ninyong tagahanga at tagasubaybay. Bawat issue ng inyong key isagang mystery and adventure series ay hindi ko kinaliligtaan. Palagi akong nagpapabili sa lolo Hugo ko pag lumuluwas siya sa kabayanan. Matagal ko nang gustong sumulat sa inyo, ngunit ako'y nahihiya. Pero ngayon ay naglakas loob na ako dahil mayroon kaming problema dito sa San Martin na sa aking paniniwala, kami inyong matutulungan. Sa kasalukuyan, kami rito sa San Martin ay takot na takot dahil sa may panibagong salot na dumating sa aming bayan. Wala pa namang taong namamatay ngunit may mga biktima na. 6 sa alaga naming kambing ang nilapa at nagkalasog-lasog sa isang iglap isang hating gabi. Ayon sa matatanda, walang hayop na makakagawa ng gayon at halos lahat dito ay nagkakaisang ang salarin daw ay aswang. Balot na kami ng takot dito. Wala nang lumalabas pagkagat ng dilim. Ang nakakatakot ay baka pagsimulan ito ng